Dito na side, kaya nang pinakita natin sa inyo kanina, pangit kasi yung pagkakagawa nito. Yan, so sobrang lalim yung iba, saka maraming sagbasag yung kwanto niya. Ayan, so iba sobrang lalim talaga. Ayan, so ang gagawin natin dyan, re-retouch na lang ni Uncle ulit para hindi naman masyadong pangit tingnan sa mata kasi nasa harap siya. So re-retouch na lang niya. Yan, so gawin natin, babawan lang yung kanto niya. Yan, yung groove niya babawan lang. Mas maganda naman siya tingnan kaysa dito sa isa. Ayan. Kung mapapansin niyo. Ayan. So yung re-retouch natin yung taas, yung gawa nila nung una, yung baba. So magkaiba talaga yung finish niya. Yeah. Team at 17. Damn. So ayan mga kadigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome po ulit sa aming site. So ngayong araw po, share po natin sa inyo yung paggawa nitong groove natin, yung wall sa perimeter pins natin. So ito kasi may existing na wall na tayo dito na pagdating natin dito ay meron ng groove. So tatlong groove lang yung ginawa nila mga kadigma. Ayan, galing dun sa taas. Yan, galing dun. Yan. So ang gagawin na lang natin, continue na lang natin yan papunta rito sa kabila para continue yung groove natin hanggang dun. Yan, mas maganda kung sana kung tayo ang nauna, na-divide sana natin yan kahit 4 para maganda sana tingnan. So pangit naman kapag iniba pa natin yung layout dito. Susundin na lang natin yung una nilang nagawa. So kailangan may pang hagod po tayo dyan. Yung iba alambre po yung ginagamit. Yung kay Uncle naman, nag DIY lang siya ng kanyang pangmadalian lang daw kasi to. And so kailangan naka level po yung guide natin. So bali dinala na lang tong level nito mga kadigma. Ito, dinala na lang dito sa kabila. Itong area na to, dinala na yun dyan. So yan po yan. So baka magtaka kayo, hindi na natin sinukatan, hindi natin dinivide. Gawa nga kung meron ng nauna dito na ginawa. So ito na lang yung susundan natin. So ayos-ayosin lang natin yung paggawa natin kasi yung sa kanila kung mapapansin nyo. Yan, maraming uka-uka, baka tinamad na yung nito, yung gumawa. Ayan, o tinamad o baka hindi natin alam kung anong nangyari dito. Baka may hangover yung gumawa nito. Ayan, tsaka mahirapan yung pintor nito mga kadigma. Hindi na kasi bababatakan ng skim ko to, bali pipinturahan na lang. So kung ganyan po yung magiging finish nung maso natin, napakahirap po para sa pintor. Ayusin ito. Yan, so yung gagawin po natin doon, ayusin natin yung groove natin. So yan, ito po kasi pag napabayaan to, yung lalim nito, may tendency na yung lalo pag sobrang tuyo na, kapag inagod natin ng panghagod natin para magkaroon ng groove, may tendency kasi kapag tuyong-tuyo ito, sumasama yung ibang part ng simento natin. So kailangan katamtaman lang yung tigas niya, hindi masyadong malambot, kaya hindi rin ganong matigas para maayos yung pagkakahagod niya, para wala ning ganito mga kadigma. Yan yung kanila kasi, yan kung mapapansin nyo, yan. So hindi na nila inayos, maraming basag-basag. So yung atin, ayusin natin yon. Nasa bungad pa naman siya, kaya ayusin natin. So kailangan dito kasi medyo malambot pa to. So kailangan kapag nag-group tayo, kailangan pantayin na natin ng maayos to para maiwasan natin yung ganitong senaryo mga kadigma. Yan. So kailangan pantay muna ito para pag naghagod tayo ng panghagod natin, maayos siya. So
So kung saan po yung area na pwede nang haguran ng pangkayod natin, yun po yung gagawin natin una. So yung alambre po na ginawa ni Uncle na yun, pang madalian na naman kasi, yun po yung ginamit niya dito. So padadaanan pa natin to ng PVC para umayos siya, para maging malinis yung kanto natin. So ito, depende ho kasi sa magiging laki niya itong pangkayod natin. Ito po yung ginamit niya, Uncle. So kapag marami talaga yung igugruban nyo, kapag may project kayong group talaga lahat ng wall na gagamitan, mas maigi pong gumawa na lang kayo ng matibay na panghagod natin. Ito kasi yung hinahagod dito mga kadigma. Ayan, napapansin ninyo, yan po yan. So nakadepende po rito yung laki ng magiging group natin. Tapos i-retouch natin ng PVC yan, hagurin natin para luminis yung kanto niya. So habang nagpapatuyo po tayo ng area, unti-unti naman nating tapalan yung hindi pa tapos na area para tuloy-tuloy po yung gawa natin. Kakapalan po kasi yung pader na pinapalitadahan natin, kaya kung mapapansin niyo, medyo makapal yung nagiging mortar natin dyan sa plastering, kasi gawa nga hong hindi naman tayo gumawa nito, existing wall kasi ito. So ayan po mga kadigma, natapos na ni Uncle tong group na ginagawa niya. So hindi na ito pupuruhan kasi gawa nga hong pipinturahan lang to. So hindi rin siya babatakan ng skim coat, papagulungan na lang siya ng pintura. Tapos itong taas, hinihintay na lang ni Uncle yan, taas na yan, hinihintay na lang matuyo, pipinis na. Ayan, so bali tatlo lang siya mga kadigma. So yung dito na side, gaya ng pinakita natin sa inyo kanina, pangit kasi yung pagkakagawa nito. Yan, so sobrang lalim yung iba, saka maraming basag-basag yung kanto niya. Ayan, so yung iba sobrang lalim talaga. Ayan, so ang gagawin natin dyan, i-retouch na lang ni Uncle ulit para hindi naman masyadong pangit tingnan sa mata, kasi nasa harap siya. So re-retouch na lang niya. Yan, so gawin natin, babawan lang yung kanto niya. Yan, yung group niya babawan lang. Mas maganda naman siya tingnan kaysa dito sa isa. Ayan, kung mapapansin niyo. Yan, so yung re-retouch natin yung taas, yung gawa nila nung una, yung baba. So magkaiba talaga yung finish nya. Mas maganda sana mga kadigma kung may nagawa rin kasi tayong mga ganito na project natin. Mas maganda sana kung puruhan ito para lumitaw talaga yung ganda niya. Ito naman kasi perimeter pins lang to nung bahay na ginagawa natin. So ayaw na ng owner na pinisin pa, so pinturahan na lang yan. So tapusin na po natin itong video na ginagawa natin para makapagawa naman tayo ng ibang gawain natin. So bago tayo maghiwalay, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga subscribers saka sa mga silent viewers natin na walang sawang napanood yung video na in-upload natin araw-araw. So isang malaking karangalan po na hindi nyo ako iniiwan sa ginagawa natin. Saka sa mga bago pa lang po na napadpad dito sa ating munting YouTube channel, naway i-click nyo po yung subscribe button at pindutin yung like at all sa notification bell para maging updated kayo sa mga video na gagawin natin. At sa mga
viewers so natin na hindi pa nakapag-subscribe na patuloy na pinapanood, naway i-subscribe nyo na po yung ating munting YouTube channel para mas lalo pa po tayong ganahan sa paggawa ng video na sinishare natin sa inyo. Yan lang po muna ngayon mga katigma. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyo lahat.